So kabago-bagong upo lamang po ni President Donald Trump bilang Pangulo ng Bansang Amerika, may matindi po kaagad na pasabog laban po sa China. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjana, and I'm back for another vlog today. Alright guys, ito world news na pwede rin pong sabihin po natin na local news kasi nga po related po ito dito sa Pilipinas, itong nangyayari dito sa ating bansa mga sangkay na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ang bagong upong administrasyon ngayon, si Donald Trump, mayroon po kaagad pasabog mga sangkay laban po dito sa bansang China. Mainit-init itong mga sangkay. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kabahan na po ngayon ng China, mga sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay 1.4 million subscribers. Road to 2 million subscribers at ilang tulog na lang, 1.5 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe ngayon, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright. Eto na nga mga sangkay ang pasabog ngayon nila Donald Trump. Abay, akalain mo na itong mga mortal, ito po yung mga bansang to mga sangkay, ito po yung gigil na po sa China. Gaya ng Japan, India, itong dalawang to. Alam niyo mga sangkay, nakaraan nga lang ang Japan, ang China, nagkaroon po ng military exercise. Sa loob ng bansa nila, pinag-aaralan nila mga sangkay, ang pagdepensa just in case aatake ang Japan. Kasi alam po nila na ang Japan may kakayanan na pabagsakin mga sangkay ang puwersang militar ng China. Dahil ang Japan, alam naman po natin yan, World War II, isa po yan sa trauma ng China. Ngayon, akalain mo ba naman mga sangkay, ang bagong upong State Secretary or Secretary of State ng Bansang Amerika na si Rubio, pinulong kaagad po itong mga malalakas na bansa. Japan, India, Australia, at nagbigay po kaagad ng babala laban po sa China. Nagbabala ang Amerika kasama ang Japan, India at Australia laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific region. Pinulong ni bagong U.S. Secretary of State Marco Rubio ang mga opisyal mula sa tatlong bansa para pag-usapan ng mga bagay na anyay importante para sa Amerika at kanilang mga mamamayan. Ayan po. Ito po si Marco Rubio. Matindi yan, mga sangkay. Ito po ay noon pa man, si Senator Rubio ay talagang lagi pong binabakbakan itong China. Kasi nga, nakikita po nila yung situation dito sa ating bansa o dito sa Asia. Na itong China, mga sangkay, may mga ginagawang mga agresibong bagay na labag na po sa batas pang international. Lalong-lalo na po yung batas sa karagatan. Kung kaya't mga sangkay, ang inaakala nga po dito ng mga DDS, di ba? Akala po nila, oy, bagong upong si Presidente Trump, naku, lagot si BBM. Iiwanan na sila ng bansang Amerika. Pero napahiya po sila. Bakit? Itong bagong upong administrasyon, mas agresibo po ito at mas matalim po ang bibig ng mga sangkay. At hindi lamang bibig, may aksyon po yan. Remember, yung Iran, meron po silang general, pinakamataas na general ng Iran mga sangkay, na nung panahon po ni Donald Trump, ito po ay pinatumba. At agad mga sangkay, walang nagawa po ang Iran. Ganyan po ang Amerika. So kakabahan po talaga dito yung China. Kasi yung US may kakayahan eh. Sa kanilang joint statement, pagtitibayin ng apat na bansa ang kanilang commitment para sa mas bukas at malayang Indo-Pacific region. Ayan na. Tutol daw sila sa anumang hakbang na magbabago sa status quo sa rehiyon sa pamamagitan ng karahasan. Alam na po kung sino ang pinaparinggan dito. Alam na po yan. China po yan. Shoutout po dyan sa mga DDS na pro-China. Ayan, mahiya-hiya naman kayo. Diba? Instead wala akong problema. May mga kaibigan po akong mga Chinese. Matitino.
But we are talking about sa kanilang government na patuloy pong nanghihimasok sa ating teritoryo. Kahit hindi po natin masisi si PBBM eh. Bakit siya aggressive? Bakit ayaw niya po? Kumbaga hindi naman sa parang ayaw niya sa China kasi yung policy naman po ni PBBM is kaibigan ng lahat. At wala po siyang kinakaaway dito. Kaya nga lang itong China, nakikita naman po natin yung kanilang agresibong mga galaw dyan sa ating teritoryo. Hindi lang sa ating teritoryo. Pati sa Japan, pati po sa India, pati dito sa Taiwan. Kaya gigil na gigil po itong India at Japan. Nako mga sangkay, kung alam nyo lang, pag pumapasok doon ng mga barko ng China sa Japan, yung disputed area mga sangkay doon, sa Mesinkako, pinapalayas po ng puwersa ng Japan. Nagmumukhang mga kuting ang mga barko ng China. Ganon din po ang India. Mga nakaraang taon, mga sangkay, nagkaroon po yan ng problema dyan sa Indian Ocean. Ang ginagawa po ng China, kunwari, may research lang daw po doon. Yung pala, naghahanap na po ng mapwepestuhan, kagaya ng ginawa po nila sa Scarborough. Kaya ngayon, ang ginawa ng India, kasi nasa Indian Ocean, nag-deploy po ng mga warship, pati mga submarine. Anong ginawa ng China? Atras. Takot sila mga sangkay. How much more ngayon na makikita po ng China? Amerika, Japan, India, Australia, magkakasama. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Rubio na tututulan din niya ang anumang tangka ng China. Sinabi ni Rubio. Ito po yung Secretary of State ni President Donald Trump. Tinututulan niya itong mga ginagawa ngayon ng China. Akala po kasi ng mga DDS nung una, itong si Donald Trump, porket gusto maging kaibigan, ang lahat ng mga superpower na bansa, ng mga leader, okay na. Bati-bati na, at pababayaan na yung Pilipinas dahil friendship na daw ni Presidency. Pero hindi, guys. Iba po ang nangyayari ngayon. Though, may mga usapan, gaya po ng gusto ni Trump, makausap itong mga matataas na opisyal ng mga malalakas na bansa. Pero, hindi po ibig sabihin nun na bibitawan na po ni Donald Trump yung commitment niya, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Mayroon pong commitment ang United States of America. Diba? Kung kaya't makikita po natin na mas magiging matindi po ang takbo ngayon ni President Donald Trump sa kanyang pamumuno. Hindi lang sa Amerika, kundi sa international. Nasakupin ang Taiwan. Wala pang pahayag ang China sa sinabi ni Rubio at pahayag ng 4 na bansa. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na mahalagang patuloy ang pag-uusap ng mga matataas na opisyal ng China at Amerika. Matapos tanungin kung babawiin na ng China ang kanilang sanction laban kay Rubio na ipinataw nila noong 2020 dahil sa kanyang mga pahayag laban sa bansa. Okay, so ayan mga sangkay. Eto na, nagsama-sama yung mga malalakas na bansa. Japan, nagigil na rin po sa China. India, na lalo pong gigil na po sa China. Amerika, of course, number 1 pagdating po sa military forces. At Australia. Ang usap-usapan nga po mga sangkay sa mga lumalabas na impormasyon, nagagawa daw po sa Asia ng grupo ng military. Ito po yung parang NATO ng Asia. So dito pa lang, nanggagalaiti na po yung China. Kinakabahan po sila. Bakit? Magiging banta para sa kanila mga sangkay. But take note guys, hindi po tayo papunta sa digmaan. Ang China ay hindi po makikipagdigma. Matatakot po yan mga sangkay dahil kapag ginawa po nila yon, tingnan nyo yung mga makakalaban nila. Kahit pasabihin natin na sobrang daming mga sundalo nila. Diba? Naalala nyo mga sangkay, si Hitler? Sobrang dami mga sundalo pero anong nangyari? Diba? How much more itong China mga sangkay? Napapaligiran po sila ng kaaway. Well, ito po ay magandang pag-usapan at abangan na lamang po natin ang susunod na mga magiging aksyon. Mukhang mabigat po ngayon ang mga binibitawang salita ni President Donald Trump at ang inaabangan ko, yung malupit na salita ni Donald Trump laban po sa China.
Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga Sangkay. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, kung ano po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.